sama-sama tayong magiging karakli. Suspendido ang lisensya ng mga driver ng mga sports car na nahulikam na nagkarera sa Tagaytay. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa gitna ng madilim na gabi at kahit may iba pang mga sasakyan sa kalsada, hindi lang basta nagmabilis kundi tila pinakain ng alikabok ng mga sports car na ito ang mga nadaanan nila sa Tagaytay, Cavite. Boss, patuloy mo, boss! Ang mga nagkarerang driver, ipinatawag na ng Land Transportation Office para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin. Sinuspindi na rin ng LTO at Department of Transportation ang lisensya ng 6 na nagmaneho ng mga nasabing sports car. 70 araw ang ibinataw ng suspension sa kanilang driver's license. Pagdidiin ng kagawaran, hindi nila papayagan ang anumang paglabag sa batas trapiko. Uulitin namin. Any abuse sa kalye, kay bus, kay jeep, kay taxi, kahit sports car pa yan. Lahat yan, suspendido yung mga driver niyan. Seryoso ang gobyerno na kapag meron silang ginawang hindi tama sa kalye, may consequence yan. Sinisika pa naming makuha ang panig ng mga driver. Hinihikayat naman ng DOTR ang mga social media user na agad i-report sa kanila ang mga lumalabag na motorista. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Susuriin kung sa tao o sa hayop ang natagpo ang sako ng mga buto sa gilid ng lawa ng Taal. At bukas naman nakatakdang simulan ang salitang pagsisid ng mahigit 30 diver. Saksi, si Chino Gaston. Sa gilid ng Taal Lake sa bandang Laurel, Batangas, may na-recover ang mga otoridad na sako ng mga buto o skeletal remains. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wangki, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ng whistleblower na si Judy Dondon Patidongan o alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sa bungero bago sila itapon sa Taal Lake. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga buto na hindi pa malinaw kung sa tao o sa hayop. Kanina, nagsagawa ng ocular inspection ng technical divers ng Philippine Coast Guard malapit sa fish cage sa Taal Lake. Sa bahagi ng Laurel, sinuri nila ang lalim at kondisyon ng lawa. Ayon sa Department of Justice, inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ang naturang fish cage. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap base sa mga isiniwalat ni Patidongan. Nagkaroon ng surface search kanina sa lugar ang mga diver pero wala pang nakitang indikasyon kung naroon nga ang hinahanap ng mga labi. Right now, nag-start na tayo ng initial natin survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. This is a lake, no? So characteristic niya lalo na pagka maalon and nakikita niyo naman murky, no? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Simula bukas, mahigit 30 diver ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Posibleng gamitin din ng sariling remotely operated vehicle ng PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ, well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. May mga nagsasabi po na meron pa po tayong maabutan. importante raw na mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero pero pwede pa rin naman daw umusad ang mga kasong murder laban sa mga suspect sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies,
What we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Isa sa mga naghahanap ng hustisya, si Carla, di niya tunay na pangalan. Ang anak niya, kabilang sa mga nawalang sabungero sa Manila Arena noong January 13, 2022. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Hindi po basta po kasi parang malaking dago sa aming pamilya po, lalo na sa isang ina. Mas desidido raw siya ngayon na ituloy ang kaso, lalo't tila nabuhay ito sa paglutang ng akusadong si Patidongan na handa na ngayong tumistigo. Kasama ni Carla ang iba pang kamag-anak ng mga missing sabungero sa pagpunta kanina sa PNP CIDG para muling humingi ng tulong sa investigasyon. One thing that the CIDG can assure the family, we will deliver justice for their family members. Kung hindi natin mabigyan ng hustisya yan, walang saysay yung pagiging pulis natin dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Arestado ang lalaking dumukot at nang moleste umano sa 2 taong gulang na bata sa Quezon City. At sa Marikina naman, 15 anyos na babae ang hinalay umano ng isang lalaki sa CR ng gasolinahan. Saksi, si EJ Gomez. Pabalik-balik at tila nagmamasid ang lalaking yan sa Quezon City. Nakatingin siya sa gilid ng bangketa. Ilang saglit pa, binuhat niya ang 2 taong gulang na bata habang tulog ang mga magulang nitong mga ngalakal. Habang paalis ang sospek, nakasalubong niya ang isang babae na siyang gumising sa mga magulang ng bata. 2 pang lalaki ang humabol sa sospek pero mabilis na nakasakay ang sospek sa jeep. Ang bata natunton ng mga otoridad pasado alas 7 ng umaga. Minolest siya umano ng 26 anyos na lalaki. Minatanggap pong tawag ang ating kapulisan at doon sir naabutan na nakumpirma na meron na huli ang mga taong bayan doon kasama pa nga barangay Tanod na may minomolestya pong bata. Maharap ang sospek sa reklamong kidnapping at rape. Magustuhan ko lang po. Kunin ko lang po siya. Utusan ko lang pong manghingi po. Malimos po. Pasensya na po na gawa ko po sa anak niyo po. Humihingi po ko ng tawad. Parang mababaliw na po ako. Parang binaksakan po ko ng martilyo. Nalaman ko po na pinapalo, na sinampal niya po. Tapos inano pa niya. Kawawa po yung bata, 2 taon po wala po yung isip eh. Tutuloy ko po yung kasong ginawa niya sa anak ko po. Sa Marikina, arestado ang 48 anyos na lalaki dahil sa panggagahasa umano sa 15 anyos na babae sa CR ng gasolinahan. Pagkatapos yun nga nang mangyari, gahasain sa loob ng CR, binigyan yung bata, yung minor de edad ng 150 pesos ng suspect. Ayon sa Marikina Police, napansin ng mga rumuronda nilang tauhan ang isang minor de edad sa gasolinahan sa JP Rizal. Nilapitan daw nila ito dahil curfew hours na. Sa CCTV, kita ang paglapit ng mga pulis sa biktima at kanyang kapatid. Bandang 10:30 ng gabi, nakita yung isang bata doon na parang may hinihintay. Then nung sinita, sabi nung bata, hinihintay niya yung kapatid niya na nasa CR. Then biglang lumabas isang lalaki. Then sinundan nung bata sa isang CR. So doon na nagkaroon ng pagdududa. Ayon sa suspect, nagtatrabaho siya sa isang convenience store sa gasolinahan at nag-ahit lang siya sa CR ng mga babae na madalas daw niyang puntahan dahil maaliwalas ito. Itinanggi niya ang paratang na panggagahasa at hindi rin daw niya binigyan ng 150 pesos ang biktima. Ang bata na yun, matagal ko nang kilala, matagal na yun nangihingi, namamalimos. Kwento ng isang nakasaksi umano na minor de edad na pinayagan ng kanyang magulang na magpa-interview sa GMA Integrated News. Natutulog siya malapit sa CR nang nagising dahil sa may narinig na sigaw ng babae. Pagkakita ko po, nagmamasid-masid po yung kuya. Pagka tingin-tingin ko po sa CR, may butas. Yun na maingay-ingay na po. Pag sabi ko po, tao po, may tao po dyan. Tapos nagkasugat po sa likod, tapos warat-warat na po yung damit. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Nasa Marikina City Police Station Custodial Facility naman ang suspect na sasampahan ng reklamong statutory rape.
Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Patay isang babae matapos salpukin ng isang kotse ang sinasakyan niyang motorsiklo sa Pampanga. At sa Zamboanga del Sur naman, isang pampaserong bus ang nahulog sa bangin. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang sakay ng motorsiklo na patawid sa intersection ng Jose Abad Santos Avenue sa Barangay Santo Tomas, Lubao, Pampanga. Huminto ang motorsiklo sa gitna ng daan para sana lumiko nang bigla na lang itong banggain sa likuran ng isang humaharurot na kotse. Sa lakas ng impact, tumilapan ang dalawang sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang dalawang sakay ng motorsiklo, ngunit idineklarang dead on arrival ang 30 anyos na babaeng angkas. Kitang-kita naman sa CCTV na siya ay naka-signal light. Here comes tong vehicle 2, dire-diretso siya. So nabangga niya yung motorsiklo causing the untimely death ng isang nung passenger ng motorcycle. Patuloy namang ginagamot sa ospital ang rider ng motorsiklo. Napag-alaman din ng pulisya na positibo sa alcohol intake ang driver ng kotse. Nasampahan na ng kaukulang reklamo ang driver ng kotse na nasa kustodiya na ng pulisya. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima at driver ng kotse. Isang motorsiklo rin ang nadisgrasya sa barangay Maliaw, Pavia, Iloilo. Dumiretso ito sa Center Island dahilan para tumilapon ang rider. Dead on the spot ang rider matapos magtamo ng malubhang sugat sa ulo. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng nawalan ng kontrol ang rider. Wala siyang suot na helmet at napag-alamang walang driver's license. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima, ngunit wala pa silang sagot. Sa Oton, Iloilo, nasawi rin ang 29 anyos na siklista nang aksidenteng mabangga ng isang pick-up sa C1 Road na sakop ng barangay Pakyad. Nakadagdang maghain ng show cause order ang LTO6 sa driver ng pickup na nakakulong na sa Oton Municipal Police Station. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa Dumingag, Zamboanga del Sur, tulong-tulong na ang mga residente at mga responder sa pag-rescue sa mga sakay ng pampasaherong bus na dumiretso sa bangin sa National Highway na sakop ng barangay Mahayahay. Sa 38 sakay, 2 ang sinawing palad. 36 naman ang nasagip, kabilang ang driver at konduktor. Sa imabaw pa daw, sir, gagino daw to, dayon paglugsong, ning kalito daw kusog. Basi po di sa estudyante nga ako na hinabi, ganyan ba? Ning kalito daw kusog ang dagan sa rural pag palugsong na nila ba? Dayon, nawadan ko ng brake, ning ng driver. Ayon sa MDRRMO Dumingag, bukod sa pagkawala ng preno ng nasabing bus, iniwasan rin umano ng driver ang sinusundan nitong tricycle, kaya nagdesisyon ito na ibangga sa puno ng mahogany, ngunit nahulog sa bangin. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver habang patuloy ang investigasyon. Kinukuhanan pa ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at kumpanya ng nasabing bus. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.